Hello mga believer! This is your mentor, Billy De La Fuente. Let me share to you guys kung ano yung mga pinagdaanan kong failure sa buhay. Sa kung ano mang success, o kung ano mang growth, o kung ano mang resultang gusto mong makuha, sa tingin ko, makukuha mo na. Maraming nagtatanong sa akin, paano ba maging successful? Pero hindi nila alam, lahat ng mga success na yan, marami akong failures sa pinagdaanan. Yung mga kotse, yung mga awards na nakikita ng iba, travels kung saan saang bansa, US, Japan, Europe, at kung saan pa. Hindi ko ito makukuha kung hindi ako nag-fail nung ako ay nagsisimula pa. Alam mo, isa sa mga failures ko sa buhay na hindi ko makakalimutan is nung college days ko sa UST. Ako yung tipong estudyante, no, na naging normal na magkaroon ng bagsak. Hindi ako nagsi-sem break. Bakit? Kasi puro bagsak ng second sem. At yung una kong binagsak, imagine mo, chemical engineer ako pero una kong binagsak, general chemistry. Diba? Doon pa lang dapat magdalawang isip na ako. Pero naging normal na sa akin na magbagsak ng mga subjects. Kaya nga akala ng mga kapatid ko, sobrang sipag ko kasi yung time na dapat magbakasyon ako, sem break, hindi ako nagsi-sem break. Ang hindi nila alam, nasa school ako, nagre-retake ng mga subjects na binagsak ko. Pero alam mo, yung sobrang sakit, dahil sobrang dami kong bagsak, na-delay ako. Imbis na 5 years lang, naging 6 years yung course ko. At yung hindi ko makakalimutan, nung yung mami ko lumapit na at nagmakaawa sa dean. Alam mo yung wake up call sa akin, nung nakita ko yung mami ko na nagmamakaawa, na ipasa na ako nung mga professors ko. And syempre, bagsak is bagsak. 'Di ba? So yung nakita ko yon, sabi ko sa sarili ko, hindi pwedeng ganito. Kailangan baguhin ko yung buhay ko. Kailangan maging masipag na ako. Alam mo nangyari? Dahil sa sipag ko mag-aral, okay, nakapasa ako. Yung nagpapakahirap ako magka-tres, grabe, no, naging 1, naging 1.75, tumaas. Paano ba naman di tataas? 'Di ba? Pang 2 to 3 times ko nang inulit-ulit kaya memorize ko na. Syempre, di pa natapos doon. Pagka-graduate, syempre may board exam, 'di ba? So, pinaka masakit na failure sa akin yon. Kasi binigay ko lahat, 'di ba? Syempre, aral na ako, todo, may review. Dahil gusto ko sana maging proud yung daddy ko. Ang pangarap niya is maging chemical engineer ako na may engineer sa unahan ng pangalan ko. Pero hindi nangyari. Bakit? Syempre, bumagsak ako, 'di ba? And yung disappointment na makikita mo sa mga magulang ko, yun yung sobrang sakit. And syempre, yung mga failures na yun, nanganak pa. Okay, nag-carry over pa. Hindi lang sa school, pati rin nung graduate na ako. Kasi nag-start ako mag-business. Okay, feeling ko, nung time na yon, dun yung calling ko talaga. No? Hinahanap ko pa kung anong calling kung may tumatawag ba Pero may tumawag, which business. So, kaya lang, kung anong success na nakita nyo ngayon, sa amin, sa akin, sa aming mag-asawa, it's the exact opposite. Every negosyong simulan ko, nagsasara. Merong sinimulan ko business, nagbenta kami ng takore, no? Micromatic appliances. Merong negosyo na sinimulan ko din, magbenta ng load nung sobrang hit na hit pa yung call card, mga games, no? Nagsara din. Merong franchise at vitamins ng kotse, no? 2-in-1 sa isang negosyo. Nagsara din. So imaginein mo, every time no may sisimulan akong negosyo, nagsasara siya. On top of that, nababaon pa ako sa utang. Kaya nagpapatong-patong na yung mga problemang aking kinaharap. And syempre, bilang negosyante, 'di ba? Normal lang magkautang. Pero yung na-experience ko, hindi lang basta-basta utang. Imagine niyo guys, nagkaroon ako ng 1 million na utang. Alam mo yung tipong kahit untog mo na yung ulo mo sa pader, 'di ba? Pag tanggal ng sakit, andyan pa rin yung utang mo. Kahit uminom ka ng maraming alcohol, 'di ba? Makakalimutan mo yung utang mo, pero pag tingin mo, nandiyan pa rin siya. Hahanapin ka pa din. On top of that, ano pang failure? Pagdating din sa relationship, ang dami kong failed relationship na na-experience. Hindi dahil sa kanila. Totoo talaga yung sabi pa sa akin before, it's not you, it's me, my God. Ganun pa talaga. Pero sa totoo lang, it's not them, but it's me. Dahil ako yung masyadong problematic, dahil ako yung masyadong madrama, dahil ako ay nagiging toxic. Kaya nangyayari,
lumalayo yung mga tao. So, syempre, sa pagnenegosyo, lumalaban naman tayo. 'Di ba? Okay, isang kaig, isang tuka. Okay? Kahit papano, nag-grow, nagkakaroon ng small wins. Kaya nga yung ma-share ko sa inyo, dapat magipalaban ka. Di bali na magkaroon ka ng maraming failure. Basta headstrong, harapin, wag taguan. So because of that mindset, okay, nakakabili-bili na tayo ng pagkain, nakakabili-pundar tayo sa sakyan. Ngayon, ito na. Yung minsan, akala mo, pabangon ka ng ganun, pamomentum ka na, no? Na parang hinulugan ka pa rin, no? Ng malaking bato. Bakit? Noong time na bubili ako ng una kong sasakyan, guys, grabe. Okay, naloko pa ako. Bakit? Kasi yung binili kong sasakyan, itong X-Trail, no? Hindi pala nakapangalan dun sa taong binilan ko. Okay, ito pa matindi. Dahil bata pa ako noon. Sir, itong binili ko sasakyan sa inyo, paano mapapatunayan na binili ko talaga? Sabi, sige, kuha ka ng papel dyan. So, nasa gas station kami noon. Okay, kumuha ako dun sa gasoline boy ng Katleya, pinunit. Okay, tapos sinulat niya doon, to whom it may concern. Boom! Di ba? Eto, okay lang sa akin. Okay. Pagpunta ko sa bangko, magbabayad ako. Nagulat sila, sabi nila, sir, hindi nakapangalan sa'yo. Ito, sa'yo ba yung sasakyan? Sabi ko, oo, binili ko. Pinakita ko ngayon yung papel na sinulat, may to whom it may concern. Pinagtawa nila ako ng mga teller at ng manager. Doon sa akin sinabi, sir, dapat may SPA ka. Dapat may deed of sale. So, ano yung SPA? Spa? Okay. Anong deed of sale? Wala talaga ako idea. Okay. So, nilaban ko yun. Imagine niyo guys, sobrang hirap kasi nagtatrabaho ka na, nagnenegosyo ka na nga para may makain ka. Para makaipon ka. 'Di ba? Pambayad, 25,000, 26,000. No, naipon ko. Tapos biglang, tatawagan ako ng bangko, bounce check. Anong bounce check? Anong bounce check? Yun pala kinain ng insurance. Yung pambayad ko sa monthly. 'Di ba? Ang sakit, no? Hindi ko na alam kung paano yung gagawin nun. Una akong may titip sa inyo. Pag hindi mo alam yung gagawin mo, lumapit ka lang sa kanya. Kay God. Okay? Kasi bakit? Siya magpo-provide ng way. Okay, hindi naman pwedeng ibukas niya yung langit, 'di ba? Pag na-pray ka, Lord, sana makabayad ako utang 1 milyon. Bubukas yung langit, tas bang! 1 milyon, 'di ba? Na bag, hindi ganoon. God uses third party, 'di ba? So, yung third party na 'yan, buksan mo yung mga mata mo para maging open ka for opportunities. Kasi alam bakit? Pag hindi, no, ma-experience mo na para kang sinampal na ganito. Di lang yan, para ka pa sinuntok. In-uppercut. Diba? Kasi, kadalasan, no, kung kailan tayo pababa, bugbog ka na. Para ka pang binugbog, lalo na, no, when your back is against the wall. Pero ito yan, guys. Hindi porket, no, nabubugbog ka ng buhay, ihahayaan mo na lang. Tandaan mo, if your back is against the wall, diba, wala ka nang aatrasan. Anong next yan? No choice ka but to go up. So ngayon, guys, syempre, diba, i-share ko sa inyo lahat ng mga failures ko. And, dito sa vlog natin na to, I want to share to you how to handle failures. Yung lahat ng mga natutunan ko because of my failures na na-experience, okay, syempre may lesson doon. And para hindi na maulit, kailangan i-apply ko yung lesson na yon para success na yung next. Number 1, learn to take the responsibility. Do not play the blame game. Kasi if turo ka ng turo, no, at hindi mo inaako yung problema, okay, yung pagkakamali, ano mangyari? Magiging paulit-ulit lang at cycle yung may experience mo at yung problema mo ay magiging paulit-ulit. Parang yung ginawa ko ngayon, paulit-ulit. Tandaan mo, pag may tinuro ka, di ba? Yung 2 nakaturo sa iba, pero yung 3 nakaturo sa'yo. Always remember, if you take the responsibility, may maturity na lalabas sa'yo at mas magiging magaan yung pakiramdam mo. Number 2, use a life map. Importante malaman mo kung asan ka ba ngayon sa buhay mo. Di ba kapag ikaw naliligaw, okay, anong una mong tatanungin? Yung kung saan ka pupunta? Hindi. Tatanungin mo doon sa mama na nakatambay, nasan po ba ako ngayon? Para ano, pagka may mapa ka, malaman mo na kung asan ka at titrace mo saan ka papunta. Pero buti na lang sa buhay natin ngayon,
may ways na. Hindi ka na mahihirapan. Pero kailangan may load ka. And napaka-importante na mag-gauge mo. Asan ka ba ngayon? Kung may utang ka ba? May problema ka sa relationship? Meron kang question sa spiritual? Meron kang financial problem? Lahat yan. Kailangan alam mo kung saan ka magsisimula. And syempre, let's say sa health, dapat alam mo kung yung weight mo, healthy ka ba o hindi. Kasi pagka alam mo na kung asan ka magsisimula, mas magiging madali na kung saan ka patutungo. Number 3, pity party is a big no-no. Wag ka maghanap ng taong may problema rin. Kasi pag nag-usap kayo, parehas kayo may problema. Diba? Negative plus negative is always negative. So, ang pag-uusapan yung dalawa, hindi solusyon. Kung hindi pag-uusapan nyo is gaano kahirap, problema, ganito, magreklamo, pity party, ano mangyayari? At the end of the day, kahit mag-inuman pa kayo, pagising sa umaga, andyan pa rin yung problema. Number 4, look for someone who has the same problem, but he overcame that problem. So instead of negative yung hinahanap mo, dapat yung taong positive na. Kasi kung na-same kayo ng pinagdaanan, ibig sabihin, yung maipapayo sa'yo, is yung solusyon na ginawa niya, kaya niya na-resolve yung problema na yun. Number 5, check yourself kung ano ba yung mga pwede mong baguhin so that you can turn things around. Kasi most of the time, the problems that we have right now is caused no other than but us. Pero alam mo, yan yung pinakamahirap. Ano to? Delta, triangle. Kumbaga sa chemical engineering, yung delta na yan, ano sabihin yan? Change. Yan ang pinakamahirap gawin, yung magbago. Pero ito isipin mo, pag ikaw willing magbago, expect mo, bago rin ang resulta mo. Number 6, analyze. Repeat until you win. Anong ibig sabihin, di ba? Siyempre, dapat yung mga problema natin, pinag-iisipan din natin, ina-analyze natin. Pero huwag masyado. Kasi if you analyze, you get paralyzed. Kung puro isip mo, wala action, wala rin. Sabi nga, when you fail, you learn. When you learn, you win. W. So, importante rin para maging winner, yung resulta mo. Kailangan din natin pag-isipan kahit onti lang para di na natin maulit yung same na result. So guys, doon nagtatapos yung ating vlog for today. I hope na i-share ko sa inyo na yung experiences ko hindi naman palaging win-winner, 'di ba? Na lahat ng mga result na nakuha ko ngayon, it's because of my past failures na hindi ko tinaguan at hindi ko tinantanan na labanan para kahit fail, ano nangyari? Yung mga negosyong nag-fail, okay? Yung mga bagsak ko nung college, naging winner naman ngayon. Sabi ko nga, di ba nilang patapon nung college? At least ngayon, pa-top 1 naman, di ba? So, para, di ba, maging top 1 ka sa buhay mo, hit that like button, subscribe to my YouTube channel, and share this video kasi baka meron kang taong natulungan sa pag-share lang nito. And guys, for today's vlog, meron tayong sisimulan na mail time! So it's Believers Mail Time wherein mag-a-accept tayo ng mga products ng ating mga kaibigan, okay, and followers and subscribers na gustong ipadala sa atin, mga pagkain man yan, clothing man yan, or gadget, or kung ano man yung mga produkto nila na nagawa nila, okay, at i-share natin sa inyo para naman matulungan natin mga entrepreneurial na mga Pinoy friends. So, syempre, huwag natin patagalin. Meron tayong bubuksan na 2 package. Let's go! So, guys, imagine niyo to. Merong nagpadala ng mga package sa atin. Okay? So, guys, unahin na natin to. Yung package natin, may 2 nagpadala. Shoutout muna kay Irene of Custom Print 88. Okay, so i-search nyo siya, Custom Print 88 sa Instagram, lalabas dito. At ito, yung product na pinadala niya. Regalo niya to ng birthday ko, pakita natin. Wow! Okay, guys, ito pala yung pinadala sa atin, personalized, customized na gift card. Okay, hindi yung electronic gift card, pero yung gift card na nilalagyan mo ng happy birthday, para message card, So, happy birthday, Gio. Tapos, ayun na, naka-print na dito, Billy and Pin de la Fuente. Grabe. So, ako masabi ko lang, hawak ko pa lang, quality na. Okay? Tapos, maganda yung print. Highly recommend ko tong mga custom job or personalized anything na prints, Custom Print 88. Thank you, Irene! Next, eto naman, guys, dito ako na-excite. Okay?
Mali lang yung pangalan ko. Billy Villafuente. Okay, buksan na natin to. Kasi... Uy! Yung balot, may balot. Okay, so gamitin na natin si Buknoy. Matagal na. Dati pinambubukas natin ito ng NBA cards. Ngayon naman, meal time na. Okay? Uy! Cellphone ba to? Uy! Ano to? Okay, tanggalin muna natin. Merong SD card. Oh guys, so may libreng SD card ha. So, eto pala, okay, yung pinadala ng DDPay, or DDPAI, yan. So, ano tong DDPay na to, okay? Eto guys, bumili ako ng 3 dashcam. Yung mga dashcam na yan yung mura na quality pa, okay, na ipapakita natin sa inyo. So, nilagyan ko yung Maserati, yung X-Trail at saka yung van, no? Para sa mga bagets. Buksan na natin. Yahoo! So, kala ko cellphone ng pinadali. Tignan natin, ano kayang pinadala ng DDPay. Tignan natin yung... Okay. Uy, grabe. Guys, box pa lang. Amoy papel. Box pa lang, quality na. Tignan natin, ha. Uy! Siyempre, ano ba yan? Oh! Guys, ayun. Dashcam. Okay, at least may pandagdag. Oh! Stig. Ano to? So, ito yung dashcam na... Mamaya, di pala tinitwist, no? Okay, tingnan natin. Ching! Ayun! So, dashcam Mini Pro. Okay, 5 volts. And ito yung dinidikit. Tingnan natin yung laman. Wow, thank you. Thank you DDPay, no? At ito siya. Oh. So, meron ka, ito alam ko na kasi ito eh. Ito yung pinangkakawit mo dun sa para matago mo yung wire. Okay? Tapos ito yung dashcam. Ito din yung yun. Ayun. Ito yung sinushoot dun sa ano, yung pang Yossi, di ba? Yan. Sa Yossi, yung papainit na Yossihan. So, kaya at least, wala naman naninigarilyo sa amin. Dito na lang ilagay doon. Tapos, ito naman yung... Okay. Ito yung cable. Guys, so haba. Ching! Sobrang habang cable nito. So, kahit saan mo malagay dun sa sasakyan mo, di ba? Talagang kahit saan mo siya ilagay sa sasakyan mo, aabot. Okay? So, that concludes our mail time for today, di ba? Hindi na ako magugulat kung pagdating ng panahon, sobrang dami na magsisend sa atin ng mail time. And ako, no, subok ko na tong DDPay, that's why sobrang shout out, okay, sa DDPay. Abangan nyo yung mga reels natin nito, yung demo natin ng DDPay Mini Pro. So with that, this is your mentor, Billy De La Fuente. I hope marami kayong natutunan. Don't forget to hit that like button. I-comment nyo naman ano yung nagustuhan mo, no? Dun sa mga na-i-share ko sa yung tips and strategies. Okay? And then, syempre, share this to a friend. Malay mo, di ba? Napanood niya to, nakatulong ka pa. Na-inspire mo pa siya. And syempre, subscribe to our YouTube channel. So with that, this is your mentor, Billy De La Fuente, signing off. Yay!